Wala ng tanungang naganap at agad inaprobahan ng Senado ang hinihiling na halos 900 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Tatalakayin din ang budget ng Department of National Defense. Pero ang dapat na mangungunang si Senator Bato de la Rosa missing in action pa rin. Para bigyan ng mukhang balita, live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, anong update dyan? Pops J, kaninang hapon, around 1 o'clock p.m., 3 minuto lang inabot ang pagsalang at mabilis ang pag-aproba sa Senado ng proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026. Katulad ng budget ng Office of the President, mabilis na inaprubahan sa Senado ang 889.2 million pesos na proposed budget ng OVP. Mas mababa ito kumpara sa unang hiniling ng OVP na 902.895 billion pesos at ibinalik lang sa orihinal na panukala sa ilalim ng National Expenditure Program. Senador Robin Padilla nagbigay pa ng manifestation of support sa OVP. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa Senado. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay ating pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo. Bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po sa aking pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayo lahat ng blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Samantala, isasalang din ngayong araw ang hinihiling na 295.2 billion pesos na budget ng Department of National Defense na si Senator Bato de la Rosa dapat ang dedepensa bilang sponsor ng panukala. Pero si Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian ang hahalili kay de la Rosa dahil sa hindi pinaliwanag na absence ng senador. Ayon kay Senate President Tito Soto, absent daw si Senator Bato mula pa nitong November 11. Wala rin daw komunikasyon ang senador mula pa noong nag-Senate break. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang panayam. Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun. Hindi mo naman kung kaya mo. So, sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo. Especially vice chairmanship ng budget. National Defense. Napakahalaga eh. Pops J, sa Lunes next week, inaasahan na isasagawa naman ang mga kinakailangan na amendments sa mga budget. Susundan naman ito ng pagbabasa ng mga panukala on third reading at susundan din naman yan ng pinaka-inaantabayanan ng lahat na BICAM. Pops J. Merimon, November 11 pa raw absent si Senator de la Rosa. Talagang wala pang binigay na dahilan. Pops J, both si Finance Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian at Senate President Tito Soto, parehong wala silang nabigay na impormasyon. Sa side ni Senator Sherwin kahapon, ang nag-relay daw ng message ito sa Senator Bato through his staff na hindi raw siya makakapunta, absent siya ngayong araw na to para sa pagdedepensa ng budget ng DND. Pero wala rin daw nabigay na paliwanag or sa whereabouts ni Senator Bato. On the side of SP Soto naman, na simulang araw nung nag-break itong Senado, wala rin daw communication itong si Senator Bato. Pero kung babalikan natin yung mga lumipas na linggo at buwan, around tayo mismo dito sa Senado, around October, may mga umuugong na rin noon na posibilidad ng paglabas ng arrest warrant ng ICC di para dito kay Senator Bato de la Rosa. Kaya noong mga weeks prior or days prior to that, natatanong natin si Senator Bato na kung sakali bang magkakaroon ng ganun o may umuugong na ganun, ano ba ang may plano na ba siya? May paghahanda ba siyang gagawin? O anong hakbangin ang gagawin niya? Sabi ni Senator Bato, handa raw siyang harapin yun. Pero so far, maging 2 weeks ago, nung nasabi na ni na Ombudsman na Crispin Remulla na meron na nga raw lalabas na arrest warrant, hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakahagilap dito si Senator Bato. Pops J. Merimon, yung mga staff ni Senator de la Rosa ay pumapasok pa rin sa Senado. Nandyan pa rin sila.
Oo, Pops J. Tulad nung nagkaroon ng pagre-relay ng communication dito kay Senator Sherwin, staff yun ni Senator Bato de la Rosa. So far, pagdating dito sa Senado, ang di talaga natin nahahagilap si Senator Bato. Pero yung whereabouts niya, even mula sa staff, according to Senator Sherwin, wala rin daw nabibigay talagang impormasyon kung ano nga ba ang pinagkakabalahan ng senador sa oras na ito, Pops J. Meron wala raw bang parusa o warning sa mga senador na matagal mag-absent tulad ng kay Senator Bato? Pops J, sabi ni SP Soto kanina, so far daw wala raw parang sanctions in effect pagdating sa ganitong mga sitwasyon, pero aaralin daw ni SP Soto na baka meron daw mga kaso raw na ganito or similar na maaaring magkaroon ng sanctions or penalties. Ang nasabi rin naman ni Senator Win as Finance Committee Chair, so far wala rin daw siyang alam na penalties na may kinalaman sa ganitong mga absences ng mga senador, and wala rin daw kasi so far siyang alam na gano'n. Pero pagdating dito sa budget kasi, ang pinaka-responsable raw talaga dito is ang Finance Committee Chair, which is Senator Sherwin, kaya kumpiyansa rin naman siya na kaya niya ring depensahan itong DND budget, lalo pat lahat ng committee levels na hearings ng budget proposals, nandoon itong si Senator Sherwin. Pops J. Merriman, balikan naman natin yung budget ng OVP. Kinilatis raw ba naman nila yan kahit papaano? Bakit ang bilis pumasa ng budget ng OVP saka ng Office of the President? Pops James, sa Office of the President kahapon na institutional courtesy yung nasabi ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang manifestation of support. Pero same din sa araw na ito, nagbanggit o nagbigkas ng manifestation of support sa Senator Robin Padilla, at wala na ring mga senador ang lumakad o tumayo doon sa plenary floor para questionin itong pinaka-budget ng OVP. Dumaan din naman ito kahit papaano in less than an hour sa Senate Finance Committee months ago. Pero ngayon nga kung kahapon less than 5 minutes yung sa budget ng sa OVP naman, 3 minutes, around 1:05, binuksan na yung pagtatalakay sa budget ng OVP. 1:08, isinara na ito dahil wala na nang may planong magtanong pa o mag-interpellate. Pops J. VP, Merriman, itong kay VP Duterte, no, na mainit yung statement niya kamakailan na handa siyang sakaling bumaba sa pwesto itong si PBBM. May mga iba pa ba siyang inihayag dyan sa Senado? Ako, Pops J, wala. Ang sabi lang ni VP Sara, natanong ng media yan kanina nung nagbigay ng short statement itong si VP Sara Duterte. Natanong natin siya kung ano nga ba yung masasabi niya na merong nabubuong destabilisasyon na plot against the Marcos administration, even yung mga allegations na binabato ni former Congressman Zaldico. Pero ang sabi lang dyan ni VP Sara Duterte, next year na daw. So wala tayong ibang nakuhang sagot bukod lang doon sa pagbati ni VP Sara sa media dito sa Senado at yung pagpapasalamat niya rin sa Senado sa pag-aproba ng kanyang proposed budget. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merrimon Reyes.